Bakit kaya ang bata ni Mama Mary nung pinanganak niya si Jesus Christ? Required ba? Required ba talaga mag-share ng gospel? Makinig ang may pandinig. Hello everyone! This is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Hi guys! So ngayon ay continuation pa rin tayo ng The names of God. So today makikilala natin si God as Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel is God with us. Verse natin for today is Isaiah 7 verse 14. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel, ibig sabihin ay God with us or God is with us. So si Mary, I don't usually call her na Mama Mary, and si Jesus naman ay Papa Jesus. Kasi it will create a confusion. Honestly speaking, nakakalito. Mama Mary, Papa Jesus. So parang sila yung mag-asawa. So kaya naman, kung nanonood kayo nung kay Santino, di ba? Tinatawag na si Jesus na bro. Kasi si Jesus, siya ay brother or a friend. And si God naman, yun yung tinutukoy natin na Father. So si God the Father, and siya talaga yung Papa natin. So share ko lang din pala to last time. I remember nabasa ko lang somewhere sa FB sa comment section, sinabi niya na child abuse daw yung ginawa ni God kay Mama Mary dahil minor pa daw siya nung pinanganak si Jesus Christ. So I made the research out of it, no? Based on a Jewish culture, Mary was not too young to marry. Virginity until marriage is important talaga nung panahon nila. Another pa, yung life expectancy kasi nila before is 50, less than 50. Pumanaw or namatay si Jesus around 33, ganon. Pero kapag isa kang mayaman, educated na Roman and Greek citizen, kayang-kayang mo umabot kahit hanggang 70. May nabasa pa ako, no, si Mary is nakalakbay siya mag-isa doon sa isang lugar. Yung mga makakapaglakbay lang doon is someone na matured. So patunay lang na si Mary is matured na, independent woman nung age niya na yon. Hindi ko na masyadong mai-elaborate kasi if you are really curious, you are free to research kung saan ba siya naglakbay. If you find Mary physically young, but God chose Mary because she is spiritually mature. Pag sinabi nating spiritually mature, siya ay may willingness, may desire na magpagamit sa Panginoon. Meron kasi siyang faith kay God. Si Mary ay isa sa mga prime example para ma-reveal talaga si God sa atin. Like si Abraham, si Moises, si Paul. Pwede naman girls, gusto nyo, we have Esther, we have Rahab. So Mary was a virgin nung pinanganak niya si Jesus. Kasi she was conceived the Spirit. Nung panahon nila, pag kang asawa or di ka kasal, tapos nanganak ka, makakatakot kasi makokondemn ka ng mga tao. Kanila yung virginity nung panahon na yun is talagang binibigyan siya ng halaga. So, ang point na dito is Mary was a virgin, pero hindi ibig sabihin hindi siya sinless. Marami kasing uri pa ng sin, hindi lang naman lust, diba? We have greed, envy, gluttony, and so on. The point here is you don't have to be someone na ng kasalanan, sobrang bait, bago ka magpagamit sa Panginoon. Kailangan is you have the willingness and desire na magpagamit sa Panginoon. And then kapag meron ka talagang willingness, you will accept Jesus and repent all of your sins. Kasi Mary, sinabi niya rin na kailangan niya ng Savior. So patunay na makasalanan din talaga siya. Mary, hindi siya yung mediator ng man to God. It is only Jesus. Walang hindi nagkakasala. Kaya tayo lumalapit sa Diyos to be molded and perfected. Hindi tayo nakalapit sa Diyos dahil banal tayo. Lumalapit tayo dahil nagpapabanal tayo. Meron ba sa atin yung nakikita yung Panginoon like casual, na parang ganyan lang, nahahawakan? Wala naman, syempre. Patunay lang yon na masyadong perfect si God at tayo ay mga imperfect, makasalanan, at madudungis. Tayong lahat sa buong mundo, we've been separated from God because of our sins. Mahal tayo ng Panginoon, kaya niya tayo nilikha kasi gusto niya na magkaroon tayo ng intimate
personal na relationship sa Kanya. Kaya yung mismong Panginoon natin, nagkatawang tao siya as Jesus Christ to die for our sins so that we could once again be reconnected with God. Lahat tayo ay makasalanan at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. That's why Jesus came to die for our sins, not to condemn us, but to save us from the eternal separation from God. Sinasabing eternal separation, ito ay isang lugar na walang presensya ng Panginoon. Yung iba na misinterpret na, kung mahal ako ng Panginoon, bakit ako dadalhin sa hell? No. Original creation ni God, kinreate ka niya para magkaroon ng personal na relationship sa Kanya. God doesn't send people to hell. God give us the free will. Up to you if you want to spend eternity with Him or not. Gospel does not mean to condemn you. Kasalanan ka, so sa hell ka na. No, the gospel is the good news. Makasalanan ka, masisend ka sa hell, mahal ka ng Diyos, kaya kailangan mo si Jesus para i-save ka doon sa eternal suffering. And you cannot save yourselves from good deeds. Only Jesus. Kung ngayon pa lang namumuhay ka na separate from God, what are we expecting? Of course, yung soul natin mapupunta dun sa lugar na may eternal separation. Hindi ibig sabihin nagsiserve sa simbahan. Hindi ibig sabihin share ako ng gospel. Perfect na ako, holy na ako. Hindi, ang dami-dami ko pang kailangan matutunan. Ang dami-dami ko pang kailangan ma-overcome. And yung relationship kay God is not like the worldly, no? Na lamig ako sa Kanya, hindi ko na siya gusto. Pagkagising ko, hindi ko na siya mahal. No. Relationship with God is not based on feelings. It is commitment. I-lift up natin si God. Hindi naman si God yung nagbe-benefit. Hindi naman si God yung nagiging Almighty God, powerful God. Naparating lang natin na hina tayo. At kailangan natin ng Panginoon para maharap natin yung mga challenges without fear, but with faith in God. Let's all continue talaga to invest on eternity and build your personal relationship with God. So yun lang guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Help me share the word of God. Have a blessed day everyone.